Magandang araw sa ating lahat. Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kasalukuyang kahalagahan ng pagtuturo ng Filipino sa batayang edukasyon, na kung saan ating pag-aaralan ang iba't ibang bahagi nito at ano ang mga kahalagahan o ano ang mahalagang gampanin nito sa bawat individual at sa ating lipunan. Ano nga ba ang kasalukuyang kalagayan ng pagtuturo ng Filipino sa batayang edukasyon sa ngayon? Una, ang pagtuturo ng Filipino sa batayang edukasyon, mga lawak o kasanayan. Ang Filipino bilang isang aralin o asignatura ay lumilinang sa kasanayan sa una sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip. Narito naman ang mga saklaw ng mga lawak o kasanayan. Para sa mabisang pagtuturo, ang mga tiyak na kasanayan ay nalilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyong iba't ibang gagamitang lubusan sa ang nilalaman ng Filipino sa una hanggang ikatlong baitang ay ang konsepto ng sibika at kultura. Maaaring gamitin ang Filipino sa nilalaman ng sibika at kultura o ang likasi. Ang focus ay nasa paglilinang ng mga kasanayan sa pakikipagtalastasan. Asahang ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay matutunan ng lubusan sa tatlong unang baitang. Pangalawa, pagbabago sa mga kasanayan o competencies sa pagkatuto. Pagsasaayos, pagbabawas, at pagpapangkat sa kasanayan magkakatulad upang maiwasan ang paulit-ulit ng mga ito. Pagtuon sa mga tiyak na batayang kasanayan. Pagbibigay diin sa pagbasa at pagkikipagtalastasan para sa pag-unawa sa mga batayang kaisipan o konsepto sa matematika at agham. Ang pangatlo, mga inasahang bunga, mithiin. Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan, pasalita man o pasulat. Patuloy na pagkatuto upang maangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. 4. Nakalaan o nakatakdang oras sa pagtuturo ng Filipino. Pinabago para sa baitang 1 hanggang 3. Ang pang-araw-araw na pagkakabahagi ng oras ay 80 minuto. Samantalang sa baitang 4 hanggang 6, ang nakabahagi ay 60 minuto. May dagdag na 20 minuto sa baitang 1 hanggang 3, mula 60 minuto na naging 80 minuto. Walang dagdag sa baitang 4 hanggang 6. Katulad ng Ingles, walang pagtaas ng bilang ng minuto sa baitang 4 hanggang 6 sa pagsasaalang-alang ng ang batayang kasanayan sa pag-aaral ay natutuhan na sa unang 3 baitang. Panglima, mga dapat sinasaalang-alang sa pagtuturo ng Filipino. Pamamaraang pagsasanib o tinatawag na integrative method. Integrasyon o pagsasanib ng mga kasanayan lawak sa Filipino o skill-based integration. Nalilinang ang kasanayan sa pakikinig, pagsusulat, pagsasalita, pagbasa at pag-iisip. Hulwaran 1. May pagkakataon na maaaring ituro o mapag-ugnay ang 5 kasanayan sa isang aralin, kung saan sama-sama o sabayang nalilinang ang 5 kasanayan sa mga mag-aaral. Ang paglilinang na gawain ay pakikinig tungo sa pagsusulat. Sa paglinang ng mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagsusulat o pag-iisip. Isa sa alang-alang sa paglinang ng mga kasanayan ang antas ng masteri o lubusang pagkatuto. Hulwaran 2. Sa pagsasanib ng mga kasanayan o lawak, hindi dapat na malinang lahat ang lawak o kasanayan ng sabay-sabay. Pagsasanib ng tiyak na kasanayan sa Filipino sa nilalaman o konsepto ng ilang asignatura, tinatawag na content-based integration. Tandaan, sa baitang 1 hanggang 3, sibika at kultura o ISKI ang nilalaman ng Filipino.
paglinang sa kasanayan sa pagkakipagtalastasan ang focus ng asignaturang Filipino. Teksto o babasahin o paksang aralin ng ISKI at pagpapahalaga o EKAWP na ginagamit ng mga kagamitang panliteratura. Ito ay ang tula, kwento, alamat at iba pa. Ito ay naging lunsaran o springboard sa paglinang ng mga kasanayan sa Filipino. Halimbawa, ang gagamiting lunsaran ng aralin ay isang kwento. Ang paksa o nilalaman ng kwento ay nauukol sa ISKI at EKAWP sa gitong sitwasyon. Interaktibong pagdulog o interactive approach. Mahalaga para sa isang makabuluhan o makahulugang interaksyon o meaningful interaction. Isang gawaing sama-sama o collaborative activity. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng komunikasyon o pakikipagtalastasan ng mga mag-aaral, magkakaroon ng pagpapahayag ng sariling ideya, pag-unawa sa ideya ng iba, nakikinig sa iba, bumuo ng kahulugan sa isang bigayang konteksto o shared context na nagkakaroon ng magandang epekto sa kanilang gawain at nalilinang ang pakikipagkapwa ng mga mag-aaral. Ang pagtuturo ng Filipino sa sekundarya sa batayang edukasyon. Ang pangunahing mithiin, makadevelop ng isang graduate na mabisang communicator sa Filipino. Kinakailangan taglay niya ang mga kinakailangan sa kasanayang makro, ang pagbasa, pagsulat, pagsasalita at pakikinig. Bilang isang sanay sa komunikatibong pakikipagtalastasan, nararapat na may kabatiran at kasanayan siya sa 4 na component ng kasanayang komunikatib tulad ng diskursal, gramatika, sosyolinguistika at strategic. Sa unang 2 taon, ang binigyan ng focus ay ang masusing pag-aanalisa at pag-aaral ng mga tiyak na strukturang gramatikal ng Filipino bilang isang kasabay sa pagtatamo ng wastong kasanayan sa maunawang pagbasa. Upang matamo ito, pinagsanib ang mga interdisiplinaring paksa at ang makabagong nakapaloob sa iba't ibang uri ng teksto, tulad ng mga tekstong procedural, representasyal, journalistic at literacy at politiko-economic at ang pagkatuto ng iba't ibang strukturang gramatikal. Sa huling 2 taon, ang focus ay ang pagtatamo ng mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng kritikal na pagbabasa at pag-unawa sa iba't ibang genre ng panitikang nakasalin sa Filipino. Binibigyang pansin ang mga tiyak na akda bilang akdang pampanitikan. Sa unang taon, Ibong Adarna. Sa 2 taon, Florante at Laura. Sa 3 taon, Noli Me Tangere. At sa huli, ang El Filibusterismo.